Ano kaya ang gagawin ng Kongreso? Kaya nilang tanggapin itong mga advance report at statement ng kampo ni Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte, yung magkaibigan, mag-amo dati at ngayon, tungkol dito sa investigasyon ng Committee on Human Rights ng Kongreso na pinangasiwaan ni Congressman Benny Abante ng Maynila at mga veteranong kongresista. Napakarami pong member ng committee niyan sa hindi pagdalo sa invitation para sa public hearing at harapin at tanungin sila tungkol sa kanilang kampanya laban po sa illegal drugs noong 6 na taon, 2016 hanggang 2022. Especially yung 2016 hanggang 2017, yung unang taon ng Duterte administration, nagsimula po yung Operation Tokhang. Yun ang purpose dahil nga lumabas yung mga complainant na until now ay naghahanap ng katarungan. At lumalabas doon sa hearing na walang pulis na nakasuhan Wow! At marami ring na-file na kaso na hindi gumagalaw sa ating korte. Kaya nga nagpuntahan at tumakbo sa International Criminal Court ang mga complainant at doon po inaabangan natin kung anong mangyayari. Ngayon, dito sa advance na report ng kampo ni Duterte at de la Rosa na hindi a-attend sa hearing, ang tanong nga ba, ito ba'y matatanggap at paano tatanggapin, paano harapin ng Kongreso? Big challenge ito sa mga kongresista. Kasi yung mga ibang personalidad na hindi dumadalo sa hearing, sinosomon nila at iniisyuhan ng warrant of arrest, warning at warrant of arrest. Aabot pa tayo doon? Aabot bang isomon o isyuhan ng warrant of arrest si De La Rosa at saka ang dating Pangulong Duterte? Like Pastor Kibuloy na hindi umaten sa maraming mga public hearing, kaya umabot sa summon at umabot din ho sa warrant of arrest na iniisyo ng Senado. So, aabot kaya ito. Pero sa aking pong pagkilala kay Congressman Abante, mukhang talagang puro Abante, hindi aatras. May prinsipyo yung mama. Kasi chairman ng committee at yung kanyang mga member. Baka hindi rin pumayag. Huwag nating kalimutan, ang mga congressman, matinding binanata ni Duterte ng mga panahon na pinag-uusapan ng intelligence pan at confidential pan. Matinding mga batikos niya. Kaya nga gumawa ng isang resolution. Nagkaroon ng Committee on the Whole ang Kongreso. Nagpasa ng resolution at nagkakaisa sila na ipagtanggol ang institusyon, ipagtanggol si Speaker, ipagtanggol ang Kongreso sa mga batikos ni Duterte. Ngayon, hindi ko sinabing binabalikan. Buhay ang issue tungkol sa human rights violation, alias extrajudicial killing, kaya nag-iimbestiga. Kayang makumbinsi ni Duterte at ni De La Rosa ang Kongreso na huwag silang ipatawag dyan o hindi sila mag-attend dyan. Yan po yung magkakasubukan dito kung paano. Abangan natin kasi po ang isyong ito, hindi ito para sa Senado at Kongreso lang. Hindi ito para sa mga iniimbitahan lang. Ito ay para sa lahat ng Pilipino, lalo na ho sa mga biktima ng di umano human rights violation. Katarungan ang kanilang hinahanap. Kaliwanagan kung bakit naging biktima ang kanilang pamilya sa marahas at matinding operasyon nun na halos araw-araw nagbibilang tayo ng mga casualties. Umabot niya ng 20,300 sa loob ng isang taon from 2016 to 17. Ayon kay Attorney Jokno na siya hong abogado at nag-monitor at may mga complainant na nakita siya ng mga panahon yun. So yan po yan Buhay po ang pinag-usapan dito, hindi politika. Ngayon kung sinasabing, kasi ang nadinig ko si Senador De La Rosa, sabi niya, alam mo na, politika yan, parang kung anong dahilan, kung bakit nag-imbestiga, binagbibintangan pa niyang mga makakaliwang grupo daw, yung mga ibang congressman. Kita nyo, nag-iba na yung anggulo. Nag-iba na. Okay? Dinadala nila sa level na, mga komunista yan, mga makakaliwang grupo yan. Hindi natin papansin yan. Ibang iso yan. Kung mga party list yan, under the law, legal po ang party list system. Legal ang party list organization, marginalized sector.
na kumakatawan at kinakatawan ng mga kasalukuyang mamabatas sa ilalim ng party list law, party list system. Legal na illegal po yan, na tayong magagawa. Okay, so sabi nga natin marami kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So, isa ngayon, mukhang umiiral na naman ito. Kaya nga, hindi naman natin pangungunahan ang galaw ng Kongreso na mga kinaukulan ngayon kung hanggang saan ang level at kapangyarihan nila at paano nila tanggapin ang challenge na ganito. Kasi masamang procedure. Baka mamaya sa mga susunod na hearing, wala nang darating dyan. Dahil sasabihin niya, ay bakit hindi nga nyo napilit si Bato de la Rosa, hindi nyo napilit si Duterte, bakit kami? Hindi na rin kami aatin dyan. Yan ang masamang president dyan. Di ba yung nangyari kay Kibulig, ano? Masamang president pag hindi siya inisyuhan ng warat, hindi siya napaatin. Ayun na nga, nangyari ngayon. Inisyuhan ng warat tapos, hinahanap siya. Aabot dun sa ganun kung kinakailangan. Abangan natin kung mangyayari yun. Kasi dapat may respeto in aid of legislation at investigasyon. Kasi yung karapatan nila. Walang congressman na hindi naniniwala doon sa kanilang karapatan. Wala rin senador na hindi naniniwala sa karapatan. Di ba? Kasi ang paggawa ng batas bilang mambabatas ay kasama ang in aid of legislation. Isipin mo kung walang in aid of legislation, investigation, paano ka gagawa ng batas? Paano ka magre-repeal ng batas? Paano ka mag-a-amend ng mga kasalukuyang batas? Hindi. Mahirap yun. Wala kang panghuhugutan. Ang resource person sa mga investigasyon, yan ang nagbibigay ng input. Yan ang nagbibigay ng idea kung paano palakasin ang mga idea para magawa ang isang batas na karapat-dapat at napapanahon. Doon manggagaling sa mga resource person. At ang investigasyon at dumadalo dyan, resource person. Hindi akusado. Ba't mo iiwasan kung resource person ka lang? Bakit guilty ba kayo? Nagtatanong lang. So, importante na irespeto para hindi po masamang precedent na ibabaliwala ang mga institusyon ng gobyerno sa mga ganyang klaseng investigasyon. Okay? Iparating natin sa lahat ng kabataan at sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad na ang investigasyon mahalaga. Ang investigasyon ay obligasyon. Ang investigasyon ay para ka makatulong. Hindi ka na-imbestigahan para guilty ka. Hindi ka na-imbestigahan para makalaboso ka. Dahil yan ay hindi naman korte in aid of legislation lang. Ang korte, ang tamang ang magsasabi kung guilty o not guilty ang isang akusado. Ang Kongreso at Senado hindi. Pero yan ay obligasyon. Yan ay legal na naaayon sa saligang batas at karapatan ng mga elected senador at kongresista. Yun po yun. Okay? Para may idea po tayo. Kaya, sino ba nagpapalaki nitong balitang ito? Di ba? Hindi natin alam kung ano mga motibo niyan. Kung ito ba'y publicity lang o ito'y gimmick lang. Pero ako, hindi ako gumigimik. Ang sinasabi ko, ang mga implication, ang mga obligasyon, ang mga dapat mangyari. Kung hindi kayo susunod at hindi nila gagawin, pinapaliwanag natin dito kung ano ang magiging dating niya. Mahalaga pong maintindihan natin lahat yun. Di ba? Paki-like po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan dito para makarating doon sa ating ibang mga kababayan at nang malaman nila. Gusto ko at ang aking ginagawa ay makapagbigay ako ng impormasyon at makatulong sa mga ideyang palagay ko naman hindi po masama kung Pilipino kang nagmamalasakit sa demokrasya, batas at ating karapatan. Hindi ba? Any comment? Welcome po.